Hello mga mom and sir, welcome po kayo sa aking channel, ang Mom Flourish Channel. For today's video, pag-uusapan po natin o magre-reaction po tayo dito kay Bong, kung saan, bali ito yung naging pag-uusap nila ni Ka-Business, no, bago umalis si Ka-Business papunta doon sa lupa o yung pwede natin sabihin the promised land, no, ng mga ka-business. Kasi nakakapagtaka na sa lahat ng ginawa ni ka-business para kay Bong ay tila nakakalungkot man isipin, nakakalungkot man sabihin, ay tila hindi nagbabago si Bong. Binabalik-balikan niya yung dati niyang gawi, yung buhay, pangangalakal, di ba? At yung, alam nyo na, ibig natin sabihin, yung dati niyang ginagawa, no? Bisyo. And marami nagsasabi na kaya raw bumalik na naman ng ganyan si Bong sa kanyang dating gawi. Dahil nga doon sa pagkakatuklas doon sa kanyang bahay, nitong mga gamit, di ba? Lalo na yung gamit ni Marilee o ni Budang, yung bunsong anak ni Ka-Business. Pero, maaaring isang factor yan. Pero kung ako po ang tatanungin, bago pa naman matuklasan niyang mga gamit na yan ni Marilee, di po ba, talagang hindi na umuuwi o pumapasok si Bong. Kaya nga, humingi siya na bakasyon, di ba? Ang pangako niya, babalik sila ni Maylene. At doon sila mag-celebrate ng New Year, pero wala, di ba? Kaya nga, ito ipinahanap na sa kagwang, pinagtataguan, di ba? And eto na nga, humantong sa kasama nila si Miss Ka-Business na pumunta doon sa bahay ni Bong. At ayan na nga yung nakita niya. So, doon pa lang nakikita na natin na talagang namamayat na si Bong. Ako sa tingin ko dyan, no, bukod doon nga sa sinabi niya kay Ka-Business na nahihiya siya kaya hindi pa siya nakakabalik, isang factor yung talagang broken-hearted talaga si Bong. Masyado siyang naapektuhan doon sa ginawang pang-iiwan ni Maylene. Kasi parang inasahan niya yun . Parang after Clarissa na talagang umasa rin siya doon na sila na, buong akala niya, after nung paghihiwalay nila ni Clarissa, andito naman si Maylene at naitakda na yung kasal nila, di ba? And nakakatuwa nga especially nung sa solo vlog challenge, di ba nakita natin ang malaking pagbabago ni Bong, and lagi na siyang masaya, tsaka parang nalilibang siya doon sa pagbablog niya. And natutuwa tayo kasi parang yung isip niya nandun, nakapokus sa pagtulong, at nagbunyi nga tayo nung ginusto niya na yung mapapanalunan niya, if ever na siya mananalo, which is isa siya sa nanalo, is itutulong niya. Pero yun nga, anong nangyari? Hindi niya nga sinuport yung feeling, no? Na isinagawa na siya yung may gusto. Dahil nga ito sa tingin ko, yung bigla ang sabihin natin pang-iiwan sa kanya sa ere ni Maylene, na bigla na lang hindi nagpakita at nagulat na lang tayo na ito pala ay bumalik na sa kanyang dating asawa na si Budoy, na kitang-kita natin yon. Hindi man nagsasalita si Bong, kita natin sa mata niya na talagang malungkot siya. Depressed na si Bong, di ba? Depression. At paulit-ulit bumabalik siya sa pangangalakal. Siguro pag nakakaramdam siya na matinding lungkot, di ba, na hindi, sad to say, na hindi niya nakikita, ako sa tingin ko po ito, opinion ko po ito, na hindi niya nakikita doon sa company ng mga kagwangs, sa company, kahit na sabihin natin sa company na Ka-Business, hindi po dahil sa hindi pinakikisamahan ng mabuti si Bong doon. Kita natin, no doubt, kahit ang mga kagwangs, huwag natin isisi sa mga kagwangs, sa mga niluloko-loko. Hindi po nakita natin kung papaano traptuhin ng kagwangs. Huwag lang natin banggitin si Ka-Business, kasi nakita natin talaga ginawa lahat ni Ka-Business, ang kabutihan ni Ka-Business, pero bumabalik siya. Ako sa tingin ko, bumabalik siya doon pag nakakaramdam siya ng depresyon, pag nakakaramdam siya ng kalungkutan, pag nakakaramdam siya ng emptiness, ng loneliness. Hindi po yung pangangalakal ang binabalikan niya doon, kundi yung company.
nung mga kasamahan niya na alam natin na yung hindi maibigay ni ka-business, hindi po yan pera, hindi po yan kung ano, alam natin na doon niya nasusumpungan. Yun, no? Kaya, ito nga pong lupa na talagang nabili ni ka-business. And by the way, congratulations nga po pala kay ka-business. Magkakaroon po tayo ng another reaction video yan tungkol sa pagkakabili yan ng lupa na yan. Pero dito po muna tayo kay Bong. Congratulations nga muli, no, kay ka-business. So balik po tayo kay Bong. Na yun nga po, nabili nga po yan ni ka-business. Sinasabi niya na dadalhin niya dyan o ititira niya dyan para magkakaroon ng community dyan, ng ka-business, no? And syempre, nangunguna dyan, ano, si Bong na, kasi para yan doon sa mga nasumpungan niya sa kalsada na may mga problema sa bahay, may problema sa pag-iisip, kasi nga, related yan, ano, sa kurso o sa, sabihin natin, magiging profession ni Budang. Baka po, who knows, diba? Baka malaki ang papel na magampanan dito ni Budang o ni Marily. Ito po yung bunsong anak ni ka-business, no? Sa pagbabago ni Bong. Kasi alam natin yung merong problema sa mentalidad ni Bong. Baka kinakailangan niya talaga ng isang eksperto para kausapin siya. Kailangan niya ng kausap talaga. Although lagi naman siyang kinakausap ng ka-business. Pero iba po yung expert talaga. Maaaring si Budang ang maging susi rito rin, di ba? Ano tayo, no? Hoping po tayo dyan. And yun nga lang, medyo parang baka maiilang si Bong dahil nga doon sa nangyari, di ba? Alam natin kung ano yung tinutukoy ko. But hoping po talaga tayo, although sinasabi ng iba na sumama kaya si Bong dyan, eto nga, alam naman niyang pupunta doon, pero ano, nasaan siya, sinabi na siya ni ka-business, pero nagtago, di ba? But let's hope for the best para kay Bong, di ba? Baka depressed lang, baka medyo broken hearted lang. Total, si Bong naman kahit kailan hindi naman siya ganyan lang naman niya, nagpapalipas siya pero dumarating yung panahon na bumabalik siyang kusa di ba? Kasi mga ibang basher sinasabi na bakit pinabalik-balikan pa si Bong? Samantalang pa ulit-ulit na lang, no? Bakit sila ganito, ganyan. Ang dami nilang sinabi, no? Pero iba po kasi ang kaso ni Bong, wala po, hindi po stable isip niyan Iba po, pag ang gumawa niyan, yung mga nasa matitinong kaisipan, yung mga nasa hustong kaisipan, di po ba? At saka wag po natin kakalimutan na kahit kailan tanungin ni ka-business si Bong kung babalik ka pa ba, lagi niya sinasabi, oo naman, babalik ako. Hindi pa lang ngayon. Pag tinatanong siya ni ka-business na mahal mo pa ba ako, lagi sinasabi na oo naman, kuya. Hindi mo na ba ako mahal? Mahal pa rin syempre, kuya. Minsan hindi niya sinasabi ni Bong na ayoko na kuya, hindi na ako babalik kuya, di ba? Hindi pa natin naringgan, no? Ewan kung if I'm wrong, no? Correct me if I'm wrong. Na hindi ko pa kasi nariringgan si Bong na sinasabi niya na ayoko na kuya, hindi ko na gusto kuya tumira dyan, di ba? Palaging saka na kuya, hayaan mo na muna ako kuya. Parang nagpapalipas lang siya. Parang lungkot. Diba? Parang hinahanap niya pa rin hanggang ngayon ang kanyang sarili. Nakakalungkot man, pero ganun at ganun pa rin ang sitwasyon ni Bong. So, sana mga ka-business, tulungan natin, imbis na i-bash natin si ka-business, i-bash natin si Bong, i-condemn natin si Bong, i-condemn natin si ka-business. Diba? Kasi iba po kasi talaga ang kaso ni Bong. So, intayin natin. Huwag po tayong mawala ng pag-asa, di ba? Hanggang may buhay, may pag-asa. So, with that, mga ka-business, hanggang dito na lang po muna ang ating kwentuhan. Ingat po tayong lahat, and God bless.